Kasabay ng pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education, lumabas din ang balitang kulelat ang mga estudyanteng Pilipino pagdating sa creative thinking. Ano nga ba ang implikasyon nito para bigyan ng mukha ang balita? Mobile Journal, Francis Orso. Mahina sa creative thinking. Ganyan daw ang mga Pilipinong estudyante base sa report ng 2022 Program for International Student Assessment o PISA. Pumapangalawa tayo sa pinakamababa sa 64 na bansang sinuri. Ang 14 points na score ng bansa, malayo sa 33 points na average score ng Organization for Economic Cooperation and Development. Ayon sa PISA, ang creative thinking ay ang kakayahang makapaglikha ng ideya para makabuo ng epektibong solusyon, mapaunlad ang kaalaman at mapalawak pa ang imahinasyon. Aminado ang isang child development expert na may pagkukulang sa edukasyon ng bansa. Lalo't tugma pa ito sa score ng Pilipinas batay sa naunang 2022 PISA result sa reading comprehension, mathematics at science. Basically, ang sinasabi nun is meron talagang kailangan i-address na issue when it comes not just a curriculum, like how it looks like on paper, but also how the curriculum is delivered sa classroom. Paano ba ini-implement yung curriculum? Meron pa nga raw tayong matututunan sa mga bansang nakascore ng mataas tulad ng Singapore, Canada, Australia at iba pa. Ang curriculum daw kasi nila, hindi lang nakatutok sa tinatawag na 3 R's o reading, writing, and arithmetic. Kundi prioridad daw talaga ang paghasa sa malikhaing pag-iisip ng kanilang mga estudyante. Makakatulong daw para mapataas pa ang creative thinking skills ng mga chikiting kung mas magiging malikhain pa sina ma'am at sir sa teaching methods o paraan ng pagtuturo. So I guess we have to set up learning activities that will allow students to also explore other options and make more hands-on learning rather than always doing worksheets or sitting down. We should be able to allow our students to ask more relevant questions. Sang-ayon din si House Committee on Basic Education Chairman Roman Romulo na may pagkukulang sa curriculum ng Department of Education kaya mababa ang resulta ng Pilipinas sa PISA. Pero nilinaw niya na ang pagsusuri ng PISA ay bago pa maipatupad ang bagong matatag curriculum ng DepEd noong 2023. Layon kasi ng matatag curriculum na mapataas ang mga pangunahing competencies sa pagkatuto ng estudyante at magkaroon pa ng upskilling sa pagtuturo ng mga guro. Na hindi natin sinigurado na yung basic functional literacy ay yun yung ma-master nila. Kasi gusto natin sa matatag curriculum, bawasan ng subjects, bawasan ng competencies para makapag-focus yung teachers and yung mga estudyante doon sa basic functional literacy. Reading comprehension, math age-appropriate, at science. Sa pagbitiw ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education, hiling ng ilang grupo ng mga guro, iupo yung mula sa sektor ng edukasyon para masolusyonan ang mga problema sa edukasyon. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita.